Ngayong araw, pag-uusapan natin ang glucophage, isang gamot na iniinom ng milyon-milyong tao araw-araw, madalas sa loob ng maraming taon, ngunit hindi laging ganap na nauunawaan kung paano ito gumagana at kung ano ang mahahalagang dapat bantayan. Ang video na ito ay gumagamit lamang ng mapapatunayang impormasyon mula sa mga opisyal na tagubilin, nang walang komplikadong salita, na may malinaw na paliwanag ng mga epekto at mga babalang dapat bigyang pansin. Susuriin natin kung paano ginagamit ang glucophage sa bansang ito, kung aling mga side effect ang pinakakaraniwan, at kung aling mga babala ang hindi dapat balewalain. Kung nais ninyo ng higit pang mga breakdown na tulad nito sa wikang ito, ang inyong reaksyon sa ilalim ng video ay makakatulong upang maging malinaw iyon. Ang layunin ay simple, matulungan kayong mas maunawaan ang mga opisyal na tagubilin, upang ang pakikipag-usap sa inyong doktor o pharmacist ay maging mas simple at mas malinaw. Ito ay impormasyong pang-edukasyon batay sa mga opisyal na pamantayan sa pag-label, hindi payong medikal. Tayo na at magsimula. Block 1. Pangkalahatang ideya tungkol sa glucophage. Ang video na ito ay inihanda para sa Pilipinas upang magbigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa glucophage, na naglalaman ng aktibong sangkap na metformin hydrochloride. Sa ating bansa, ang gamot na ito ay itinuturing na pangunahing lunas para sa type 2 diabetes mellitus, lalo na sa mga pasyenteng sobra ang timbang kapag ang dieta at ehersisyo ay hindi sapat. Ayon sa mga pamantayan sa lisensyadong parmasya, ang glucophage ay kabilang sa grupong biguanides na tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Mahalagang malaman na hindi ito ginagamit para sa type 1 diabetes kung saan ang katawan ay hindi na talaga gumagawa ng insulin. Ang pag-unawa sa gamot na ito ay nagsisimula sa pagkilala na ito ay hindi lamang pampababa ng asukal, kundi isang tool para sa pangmatagalang kalusugan. Sa simpleng salita, ito ang nagsisilbing tulay upang mas magamit ng iyong katawan ang sarili nitong insulin ng mas epektibo. Ang tamang paggamit nito ay kritikal upang maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap tulad ng sakit sa bato o pagkabulag. Block 2. Mekanismo ng paggana sa katawan. Ang glucophage ay gumagana sa tatlong pangunahing paraan upang mapababa ang antas ng glucose sa iyong dugo nang hindi nagiging sanhi ng hypoglycemia o sobrang pagbaba ng asukal. Una, binabawasan nito ang produksyon ng glucose sa atay sa pamamagitan ng pagpigil sa gluconeogenesis at glycogenolysis. Pangalawa, sa mga kalamnan, pinatataas nito ang sensitivity sa insulin, na nagpapahintulot sa mas mahusay na pagkuha at paggamit ng glucose sa paligid. Pangatlo, inaantala nito ang pagsipsip ng glucose sa iyong bituka pagkatapos kumain. Alinsunod sa mga alituntunin ng FDA Philippines, ang mga mekanismong ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng HbA1c sa tamang antas. Sa madaling paliwanag, pinipigilan ng gamot ang iyong atay sa paglalabas ng sobrang asukal at tinutulungan ang iyong mga sel na buksan ang pinto para makapasok ang asukal mula sa dugo. Hindi nito pinipilit ang pancreas na gumawa ng mas maraming insulin, kaya mas mababa ang panganib ng biglaang pagkahilo dahil sa gutom. Ito ay isang matalinong paraan ng pag-aayos sa metabolismo ng katawan. Block 3. Sino ang mga dapat gumamit nito? Ang glucophage ay karaniwang inireseta para sa mga matatanda at bata na may edad 10 taon pataas na may type 2 diabetes. Maaari itong gamitin bilang nag-iisang gamot o kasama ng iba pang mga oral anti-diabetic agents o kaya ay kasama ng insulin. Sa Pilipinas,
Madalas din itong makita sa mga race ATA para sa mga pasyenteng may pre-diabetes upang mapigilan ang paglala ng kondisyon. Mahalaga ang papel ng doktor sa pagtukoy kung ang iyong EGFR o sukat ng paggana ng bato ay nasa ligtas na antas bago simulan ang gamot. Sa praktika ng medisina, sinusuri din kung ang pasyente ay may panganib sa cardiovascular diseases dahil ang metformin ay may napatunayang benepisyo sa proteksyon ng puso. Para sa mga pasyente, nangangahulugan ito na ang gamot ay hindi lamang para sa asukal kundi para sa kabuuang proteksyon ng mga organo. Ang pagtukoy sa tamang kandidato ay base sa masusing pagsusuri ng laboratorio at kasaysayan ng kalusugan. Block 4. Loika sa pagtatakda ng dosis. Ang pagtatakda ng dosis ng glucophage ay karaniwang nagsisimula sa mababang halaga, tulad ng 500 mg o 850 mg, na iniinom 2 o 3 beses sa isang araw. Ang unti-unting pagtaas ng dosis ay ginagawa ng doktor upang mabawasan ang mga side effects sa tiyan at hayaang masanay ang katawan. Ang maximum na inirerekomendang dosis ay karaniwang 3,000 mg bawat araw na hinahati sa 3 pag-inom. Para sa mga bata, ang panimulang dosis ay madalas na 500 mg isang beses sa isang araw. Binibigyang diin ng FDA Philippines na ang pagmomonitor sa antas ng glucose sa dugo ay mahalaga upang maiakma ang tamang dosis para sa bawat individual. Sa simpleng pananalita, huwag mong hihigitan o babawasan ang iyong dosis nang hindi kumakonsulta sa iyong doktor kahit pakiramdam mo ay maayos ka na. Ang bawat miligramo ay kinalkula base sa pangangailangan ng iyong metabolismo at kakayahan ng iyong bato na ilabas ang gamot. Ang pasensya sa simula ng gamutan ay susi sa tagumpay ng therapy. Block 5. Tamang oras ng pag-inom kasabay ng pagkain. Ang pinakamahalagang tuntunin sa pag-inom ng glucophage ay ang pag-inom nito kasabay o pagkatapos mismo ng pagkain. Ang paraang ito ay hindi lamang para sa pagsipsip ng gamot kundi upang protektahan ang iyong linang ng tiyan mula sa iritasyon. Kung ikaw ay umiinom ng Glucophage XR o ang extended release na bersyon, ito ay karaniwang iniinom ng buo isang beses sa isang araw tuwing hapunan. Huwag itong dudurugin, ngunguyain, o babasagin dahil masisira ang espesyal na disenyo nito na dahan-daang naglalabas ng gamot sa loob ng mahabang oras. Sa mga lisensyadong parmasya, laging ipinapaalala na ang consistency sa oras ng pag-inom ay nakakatulong sa mas matatag na antas ng asukal. Para sa mga pasyente, isipin ito na parang bahagi ng iyong pagkain upang hindi mo makalimutan at upang maiwasan ang pananakit ng tiyan. Ang pag-inom nito sa gabi para sa XR version ay nakakatulong din na kontrolin ang asukal sa dugo paggising sa umaga. Block 6. Karaniwang side effects na dapat asahan. Sa simula ng pag-inom ng glucophage, karaniwan ang makaranas ng mga gastrointestinal issues tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at pananakit ng tiyan. Maaari ring makaranas ng pagkawala ng gana sa pagkain o pagkakaroon ng lasang metal sa bibig. Ang mga sintomas na ito ay madalas na pansamantala lamang at nawawala habang nasasanay ang katawan sa gamot sa loob ng ilang linggo. Ayon sa mga ulat ng kaligtasan, ang pag-inom ng gamot kasabay ng pagkain ay malaki ang naitutulong upang mabawasan ang mga discomfort na ito. Kung ang pagtatae ay malala at hindi nawawala, mahalagang ipaalam ito sa doktor upang masuri kung kailangan ng adjustment sa dosis. Sa simpleng paliwanag, ang iyong tiyan ay nag-a-adjust pa sa bagong kemikal na pumapasok, kaya normal lang ang kaunting ligalig sa simula.
Huwag ititigil ang gamot ng biglaan dahil lamang sa mga minor na side effect na ito nang hindi nagtatanong sa eksperto. Block 7. Malubhang babala at lactic acidosis. Isang bihirang ngunit napakaseryosong komplikasyon ng metformin ay ang lactic acidosis, na isang medical emergency. Ito ay nangyayari kapag nagkakaroon ng sobrang build-up ng lactic acid sa dugo, lalo na sa mga taong may malalang problema sa bato. Ang mga sintomas nito ay kinabibilangan ng matinding panghihina, pananakit ng kalamnan, hirap sa paghinga, at pakiramdam ng sobrang giniginaw. Ang labis na pag-inom ng alak habang gumagamit ng glucophage ay nagpapataas ng panganib na ito, kaya dapat itong iwasan. Kung makaranas ng ganitong mga sintomas, dapat agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital at itigil ang pag-inom ng gamot. Mahalagang malaman na ang kondisyong ito ay mas malamang mangyari kung ikaw ay dehydrated o may malalang impeksyon. Para sa iyong kaligtasan, laging siguraduhin na alam ng iyong doktor ang lahat ng iyong iniinom na gamot at ang kalagayan ng iyong mga organo. Block 8. Interaksyon sa ibang gamot at kontraindikasyon. Ang glucophage ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa iba pang mga gamot na maaaring makaapekto sa paggana ng iyong bato o antas ng asukal. Halimbawa, ang mga contrast media na ginagamit sa X-ray o CT scan ay nangangailangan ng pansamantalang pagtigil sa pag-inom ng metformin upang maiwasan ang pinsala sa bato. Ang mga gamot tulad ng diuretics, corticosteroids, at ilang gamot sa high blood ay maaari ring magpabago sa bisa ng glucophage. Mahalagang sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay umiinom ng anumang gamot para sa hika o pamamaga. Ang mga pasyenteng may malalang heart failure o kamakailang atake sa puso ay dapat ding maging maingat sa paggamit nito. Sa madaling salita, ang paghahalo ng iba't ibang gamot ay parang pagluluto, kailangang balanse ang lahat para hindi magkaroon ng masamang reaksyon. Laging dalhin ang listahan ng iyong mga gamot tuwing bibisita sa klinika o parmasya. Block Sham. Pagmomonitor at mga pagsusuri sa laboratorio. Ang regular na pagmomonitor ay bahagi ng ligtas na paggamit ng glucophage upang masigurong epektibo at ligtas ang gamutan. Kasama rito ang regular na pagsusuri ng HbA1c bawat 3 hanggang 6 na buwan upang makita ang average na asukal sa dugo. Kinakailangan din ang taunang pagsusuri sa paggana ng bato o renal function tests tulad ng creatinine at EGFR. Ang pangmatagalang paggamit ng metformin ay maaari ring magdulot ng pagbaba ng vitamin B12 sa katawan, kaya maaaring irekomenda ng doktor ang pagsusuri nito. Kung ikaw ay nakakaranas ng pamamanhid sa kamay o paa, maaaring ito ay senyales ng kakulangan sa vitamin B12. Para sa pasyente, ang mga test na ito ay hindi lamang dagdag na gastos kundi proteksyon upang masigurong hindi nahihirapan ang iyong mga organo. Ang pagiging aktibo sa pagbabantay sa iyong mga lab results ay isang mahalagang bahagi ng pamamahala sa iyong diabetes. Block 10. Praktikal na recap para sa ligtas na paggamit. Bilang pagbubuod, ang glucophage ay isang mabisang gamot sa pagkontrol ng type 2 diabetes kapag ginamit ng tama at ayon sa payo ng eksperto. Tandaan na laging inumin ito kasabay ng pagkain upang maiwasan ang sakit ng tiyan at huwag itong ititigil ng walang pahintulot ng doktor. Iwasan ang labis na pag-inom ng alak at siguraduhing sapat ang iniinom na tubig upang mapangalagaan ang iyong mga bato. Maging mapagmatsyag sa mga seryosong sintomas tulad ng matinding panghihina o hirap sa paghinga na maaaring senyales ng lactic acidosis.
Ang regular na pagbisita sa doktor at pagsunod sa mga laboratory tests ay susi upang manatiling ligtas ang iyong gamutan. Ang gamot na ito ay katuwang mo sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay kasama ang tamang dieta at ehersisyo. Sa huli, ang kaalaman tungkol sa iyong iniinom na gamot ay ang iyong pinakamahusay na sandata laban sa mga komplikasyon ng sakit.